Eto na nga ba yung sinasabi ko sa inyo eh. Mga minamahal, bigla ang tumapang itong si VP. Malamang tatapang talaga yan. Eh, suportado ba naman ng Supreme Court, ng Supreme Court, itong si VP Sara? Biruin nyo, dineclared na unconstitutional without doing a due process. At beside, sinuportahan din ng 19 senador itong si VP Sara Duterte, nagsama-sama talaga yung mga aso sa lipunan, no? Yung mga sakit ng ating lipunan. Ngayon, ito namang si Sara Duterte, tinanong, kailan ka daw mag-explain dyan sa alleged misuse of confidential funds mo? Oo. Eh ngayon, itong si Sara, syempre, dahil nga na-declared ng unconstitutional, 'di ba, ng Supreme Court at yung Senate na archive na mismo yung impeachment case ni VP Sara. Ang sabi niya, kung may kaso daw, sa tamang forum daw siya mag-e-explain. So doon sa tamang forum at tamang venue, nagbigay kami ng saktong sagot at nagbigay kami ng explanation ng mga accusation. Wow! Aray ko. Mga minamahal, big word sa tamang forum. Na in the first place, kung sa tamang forum ka nag-explain tungkol sa questionableng paggamit mo ng confidential funds, aabot ba tayo sana dito sa impeachment? Nagtatanong lamang po, saan ba yung tamang forum na sinasabi mo? Sa SMNI? Saan ba yung tamang forum na sinasabi mo? Sa Davao, kung saan yung mga tao pabor at kumakampi sa'yo. Hindi ba dapat noon mo pag ginawa, VP Sara, 'di ba, ang pagsagot sa mga questionableng paggamit mo ng confidential funds, di sana kung sinagot mo noon, hindi na tayo umabot sa punto na kung saan meron ng impeachment process. Dapat noon mo pa ginawa. Di ba may pagkakataon, ano yung ginawa mo? Naglamyerda ka. Dapat noon mo pa nilinis sa Commission on Audit. Di ba? Kaso ano yung ginawa mo? Naglamyerda ka lang. Di nagkaroon ka tuloy ng notice of disallowance. Diba? Yan kasi yung hirap eh. Diba? Nagsasalita itong si Sara Duterte kapag tapos na yung pangyayari. Diba? Matapang kasi na-i-archive. Sino ba namang hindi tatapang, mga minamahal? Na-i-archive ng Supreme Court. Ng Supreme Court. 'Di ba? Itong impeachment, hindi pala na-archive, na-declared as a unconstitutional. Hoy, pakatandaan mo, VP Sara Duterte, na-declared lang dahil sa technicalities, kaya naging unconstitutional yung impeachment process, pero hindi malinis. Hindi pa nalilinis yung pangalan mo. Pakatandaan mo yan, VP Sara Duterte. Walang sinabi, diba, na malinis ka na sa kasong pagnanakaw sa 7 article of impeachment. Idinaan lang ng Supreme Court, ng Supreme Court sa technicalities. So, doon ka lang nagwagi sa technicalities sa 1-year rule bar ko, no? Kahit hindi naman natin makita kung nasa yung 1-year bar rule doon, diba? At sa tinatawag na hindi daw binigyan ng due process. Saan ka ba naman makakakita, mga minamahal? First time in the history, sinampahan ng impeachment, tapos gusto agad magpaliwanag. Hindi ba dapat ang pagpapaliwanag doon na mismo sa mismong forum, sa impeachment court? Kahit na itong si Estrada, bago ka magpaliwanag, yung mga hawak mong ebidensya, sa tamang forum na yan, tamang venue na yan. Diba, mga minamahal? Sa 1-year rule bar naman, ito yung nakakapagtaka eh. Hindi nga yan na i-transmit sa Solicitor General, papunta sa House Speaker at lalong sa Justice Committee. So, paano mo masasabi na kasama sa 1-year rule bar, yung 3 in-archive nung December na impeachment complaint, hindi nga nag-proceed. Tas nag-add pa ng panibagong ruling ang Supreme Court. Antende. Aray ko. Diba? Ang guardian of the law, naging guardian angel ni VP Sara. Mga Judas nga eh.
'Di ba mga minamahal? Anyway, going back dito sa ating topic, kung ako yung tatanungin, kung noon pa sana, 'di ba, ginawa at nagpaliwanag ng mabuti itong si VP Sara Duterte tungkol sa isiniwalat ni Zulaika Lopez na nakakatanggap daw yung iba, 'di ba? Sino ba yun yung yung mga kumanta doon na tumatanggap yung mga guro ng 25,000 for we do not know kung ano yun, 'di ba? Hindi natin masabi, 'di ba mga minamahal? Ang problema kasi dito kay VP Sara Duterte, huli na gumagawa pa ng palusot. Oh, 'di ba? Pansinin ninyo kung noon niya pa sana 'yan inilabas yung kanyang tapang, 'di ba? Sa tinatawag niyang moro daw po na mga hearing, kung doon nilabas niya na, nilinaw niya na yung kanyang pangalan, wala sanang nag-file ng impeachment complaint. Kasi nilinaw mo na yung sarili mo eh. Eh, ang paano, mga minamahal, mayroong nag-file. Paano ba naman hindi magpa-file? Sige nga, aber mga minamahal, paanong hindi magpa-file? Eh, meron ngang nakita na mga red flags kay VP Sara. O, sa AJK. Sa pera ng taong bayan. Saan pa? Mga minamahal. O, sa pagbabalak ng pagpatay kay PBBM, 'di ba? So anyway, mga minamahal, sana kung ako yung tatanungin, sana dumating na yung punto na magtuloy-tuloy na yung impeachment proceeding ni VP Sara Duterte. Kung may mag-file man sa February, sana tuloy-tuloy na. Kasi paano tayo mabibigyan ng kalinawan sa mga katanungan natin kung mismong itong si VP Sara Duterte ay ayaw sumagot? Kasi alam nyo, hanggat patuloy na dinidenied ni VP Sara Duterte yung mga aligasyon sa kanya, mas patuloy na nag-speculate yung mga tao na baka meron ngang anomalya. Please, VP, ikaw lang yung makakapag-clear ng pangalan mo. Sana naman, i-clear mo. 'Di ba, nagtapang-tapangan ka ngayon. Pag may nag-file ulit, sana sumagot ka. 'Di ba? Sana yung wala nang paligoy-ligoy pa yung gagawa naman kayo ulit. 'Di ba? Ng panibagong palusot na technicalities na naman. 'Di ba? Kasi malalaman natin kung ikaw sa impeachment proceeding, doon natin malalaman kung ikaw ay guilty or not. 'Di ba? Gets ninyo mga minamahal? Alright, sige kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yeah, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share, and also don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Ingat, mga kababayan!